Portia, sunod-sunod ang pagkatok sa kanyang pinto kaya napabangon siya at binuksan iyon. Saktong pagbukas niya ay dumampi ang malakas na sampal ng kanyang ama. Ano to? Senggal nito sa kanya. Napatingin naman siya sa hawak nitong cellphone at nanginginig na natakpan ang bibig. Papa, magpapaliwanag ako, aniya rito. Walang hiya ka, hinihintay kong sabihin mong hindi ikaw iyan. Galit nitong sambit. Sunod-sunod naman ang kanyang luha sa pag-agos. Pinalaki kita ng maayos anak. Ba't mo ba kailangang gawin to? Sinasabi ko na nga ba? Hindi nga ako nagkamali, galit nitong senggal at napapikit na lamang siya. Naikuyong niya ang kanyang kamao at napahawak sa hamba ng pintuan. Kung hindi kaya, hindi kaya. Hindi ko pinangarap na makita ni isa sa inyo na magtrabaho sa ganito. Kaya nga ako nagsusumikap Oo nga't wala kang natapos na kurso pero maraming paraan para kumita, giit nito. Kitang-kita niya ang disappointment sa mukha nito. Papa, umiyak niyang saad. Tiningnan lamang siya nito at inilingan. Binaygo mo ako. Napaluhod naman si Portia at hindi alam kung ano ang gagawin. Tia, aniya, mabilis na inalalayan naman siya nito na makaupo sa loob ng kanyang kama. Intindihin mo muna ang papa mo ha, galit siya. Natural lang yun dahil ama mo siya. Hayaan muna natin siyang kumalma at baka saktan kanya ulit, anito at naiiyak na N. Tia, wala po akong giyanwang masama, aniya ito. Alam ko. Napasandal lamang siya sa tiya niya hanggang sa kumalma na siya. Wala siyang mukhang may haharap sa mga tao. Paniguradong sirang-sira na siya. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at ni isnag beses ay hindi man lang nagparamdam si Theodore. Sinubukan niya itong tawagan pero nagmamadali lang at binabaan siya. Nayakap niya ang sarili at hinayaan ang luhang magsituluan. Napatingin siya sa cellphone niya nag-umilo iyon at may tawag mula kay Patrick. Sinagot naman niya iyon kaagad. Walang hiya ka, senggal niya rito, napakahayop. Sana mamatay ka na, aniya at pinatayan na ito. Napahawak siya sa kanyang ulo nang maramdamang kumikirot na naman iyon. Tila masusuka pa siya. Ang sikip-sikip ng puso niya. Ang taong inaasahan niyang makakasama niya ay ni hindi man lang siya magawang kumustahin. Ni hindi man lang siya tinanong kung okay lang o ano. Iniwan lang siya sa ere bigla. Ramdam na ramdam niya ang sakit at pait na para bang gusto na lang niyang maglaho. Portia, napasinggot naman siya at ilang sandali pa ay nag-aalalang nilapitan siya ni Jasmine at niyakap ng mahigpit. Iiyak mo lang, anito? Kaagad na lumabas naman lahat ng hinanakit niya. Para siyang matutamba anytime dahil nawawala ng lakas ang kanyang katawan. Jasmine, aniya rito at napahagulgol. Iyak ka lang, anito at hinaplos ang kanyang likod. Nakausap ko na si Alexander. Tutulungan niya tayo na matrace kung sino ang nag-upload. Mananagot ang walang hiya na yan, anito. Si Patrick, siya ang may gawa, aniya rito. Ano? Halos hindi na niya maibuka ang kanyang mata dahil sa sobrang pag-iyak. Pagod na pagod ang pakiramdam niya. Ang unfair ng mundo, Portia. Hindi tayo iniintindi kahit pa mabuti naman ang intensyon natin. Ginagawan tayo ng mali kahit pa alam naman nilang walang mali. Ang tao mahilig sa istoryang mapanlin lang. Nagiging masaya kapag nakakasakit ng damdamin ng iba lalo na kung tingin nila'y mas angat sa kanila. Ginagawang katatawanan, pinandidirihan, at minsan sinisisi pa sa mga bagay na wala naman tayong pakialam. Ginagawa lang natin kung ano ang dapat, kung ano ang sa tingin nating tama na hindi nananapak ng ibang tao. Pero kapalit nuan ay nagpangungutya nilang walang katapusan. Sa ganitong klase ng mundo, walang makatao, lahat akala nila perpekto sila. Naaalala o ba yung sinabi mo noon? Kapag natuto tayong tanggapin ang katotohanan kahit masakit, nagiging normal na lang. Naa-apply yun ngayon sa sitwasyon mo. Tapos na ako rito, pero ramdam ko pa rin ang sakit at ang mapangutsyang tingin ng mundo sakin. Para bang wala na akong karapatang maging masaya dahil lang sa trabahong iyon, wika ni Jasmine at rinig niya ang paghikbi nito. Iiyak mo lang yan. Alam kong galit ka, alam kong masakit. Pero huwag na huwag mong kakalimutan ang sarili mo. Kung galit ka, dun mo ilabas sa nagkasala sa iyo. Huwag na huwag mong kimkimin. Balikan mo at siguraduhin mong mabibigyan mo ng hustisya ang pagtitiis mo. Hindi ka masisira dahil lang sa isang video, Portia. Hindi natatapos dyan ang buhay. Makakalimutan din yan ng mga tao. Alam mo sa sarili mo kung ano ang ginawa mo.
Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanila. Tumango naman si Portia. Tama ka, kung may kailangan mang managot dito at mawala ng ganang mabuhay hindi ako yun, aniya. May panahon para dyan. Sa ngayon, kung anuman ang nararamdaman mo ay normal lahat yan. Damhin mo lang para masanay ka, anito, naikuyong naman ng dalaga ng kanyang kamao. Kinabukasan ay hindi alam ni Portia kung ano ang gagawin. Para bang nawala na siya ng pag-asang maging tahimik ang kanyang buhay, pagkalabas pa nga lang niya ng bahay nila ay ramdam na niya ang kakaibang tingin ng kanyang mga kapitbahay. Sabi na kunwari inosente sekreto rin pala ang tira, wika ni Aling Tina. Correct. Kunwari pa virgin matagal na palang wangwang. Ang tataas ng tingin sa sarili mababa naman ang lipad. Naikuyong ng dalaga ang kanyang kamay at hinarap ang mga ito. Matatanda na kayo pero imbis na maging mabait kayo dahil malapit na kayong mamatay, lalo namang naging masama ang ugali nyo. Makapagsalita kayo parang walang mga anak at apong babae. Kung kutsain nyo ako para bang alam na alam nyo lahat. Bakit? Sa pagsayaw ko ba nakita nyong ginagalaw ako? Sa pagsayaw ko ba may nasira akong pamilya? Kung makapagsalita kayo akala nyo alam nyo lahat, layong anak nyong dalaga ang atupadyan nyo at kung sino-sino lang ang nakakasama. Hindi nyo alam diba? Kasi active lang kayo sa isyu ng ibang tao, pero blind kayo sa isyu ng mga anak nyo. Palibas sa mga utu-uto, insinyang saad at sumakay na ng tricycle. Pagbaba niya nga ng tricycle ay kaagad na nilapitan siya ni Patrick. Portia, anito, tiningnan niya lang ito ng masama at dinaanan. Hindi mo na talaga ako papansinin ngayon. Gusto mo bang i-post ko na lahat ng mga nalalaman ko? Anito at nginisihan pa talaga siya. Hindi naman siya nakinig at mabigat ang pakiramdam niya. Wala siya sa mood na makipagsagutan dito. Mabilis ang hakbang niya papunta sa opisina nang marinig ang ilang bulungan. Kita niya rin ang kakaibang tingin ng mga staff sa kanya. Akala mo kung sinong maayos bayaran din pala. Rinig niya pa ang mga tawanan ng mga itong nakakainsulto. Parang may dumaang tinak naman sa kanyang lalamunan. Pwede kaya siyang ayain kahit isang gabi lang. Magkano kaya ang hingi niya? Pakiramdam ni Portia ay nagpantig ang tenga niya sa narinig. Ano ang sabi mo? Aniya sa binatang nasa agilid na tinitingnan siya at kumakagat pa sa labi niya. Nilapitan niya ito at tinawanan ng pagak. Kahit pa may 1,000,000 ka hindi ko tatanggapin. Sa ganiyang klase ng mukha sana tumahimik ka na lang. Walang sino man ang papatol sa iyo dahil kung meron pa sana, hindi mo kailangan magbayad ng babae para lang sipingan ka. Hindi ka gwapo at nakakabad trip ang pagmumukha mo, direktang aniya rito. Portia, ano ba? Ani Patrick at akmang hahawakan siya nito nang mabilis na pinagbabato niya ng bag ang binata. Isa ka pa, singhal niya rito. Kumunat naman ang noo ng binata at natawa. Buti nga hindi ko in-upload lahat wika nito. Hindi mo ba talaga ako titigilan ha? Sige, gawin mo. Ipagkalat mo ano ba ang dapat kong ikatakot dyan. Sa tingin mo ba titigil ang mundo ko kapag napahiya mo ako ulit ha? Sagarin mo na. Anong masama kung sumayaw ako sa club ng isang gabi para lang may pagamot ang kapatid kong may sakit sa puso since birth? Ano ba ang masama kung wala na akong ibang magawa para madugtungan ang buhay niya? Ano ang masama kung mas inuuna ko ang kapakanan ng kapatid ko? Ha, singhal niya rito. Hindi na rin niya napigilan ang sarili na maiyak. Ano ang masama kung binento ko ang kahihiyan ko kapalit ng buhay ng kapatid ko? Hindi ako nagpagalaw sa kung sino-sino. Hindi ako nang apak ng ibang tao para lang makaahon at may salba ang buhay ng kapatid ko. Ginawa ko lang kung ano ang sa tingin ko ay tama. Kung mali yun sa paningin nyo ay wala akong pakialam. Kung sa tingin nyo ay sobrang linis nyo edi kayo na. Maswerte kayo at wala kayo sa posisyon ko. Hindi kayo naghirap, hindi kayo ang nakakasaksi sa sakit na pinagdadaanan ng kapatid ko araw-araw. Hindi kayo ang nakakakita kung paano siya nasasaktan sa bawat turok niyang halos kada buwan, aniya at pinunasan ang kanyang luha. Gusto mo akong ipahiya diba? Sige, kunan niyo pa ako ng video. Akin na ang cellphone mo, aniya kay Patrick. Portia, mahinang sambit nito. Kababakasan ng konsensya at guilt sa mga mata nito. Ano, huwag mong sabihing naduwag ka. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Ito ang lagi mong panakot sakin. Araw-araw mong pinapaalala sakin ang nagawa ko. Kung takutin mo ako ay para bang sobrang laki ng naging kasalanan ko. Ano ba ang kasalanan ko sa iyo ha?
Sigaw niya rito. Ano ba ang naging kasalanan ko sa inyo para treatuhin niyo ako ng ganito? Kung makaasta kayo ay parang mas malala pa ako sa babaeng kumabit. Kung tawagin niyo akong bayaran, para bang kilalang kilala niyo na ako? Bakit, nung nakipag one night stand kayo kung kani-kanino malinis kayo? Mabuti pa nga ang bayaran may bayad pa kada bukang, kayo. Kung umasta kayo para bang hindi kayo tumihaya ng libre. Nanginginig na pinunasan niya ang sariling luha at galit na tiningnan si Patrick. Kung babae ka lang mas malala ka pa sa bayaran, dahil kung sino-sino lang ang pinapatulan mo. Ba't hindi mo sabihin sa kanila na nagkasakit ka dahil cheater ka? Kayong mga lalaki kahit sinong ikama nyo proud pa kayo. Kung ilang babae nagnagalaw nyo minsan nagpaparamihan pa kayo. Pero kapag ang babae ginawa ang gawain nyo grabe kayo maka-judge. Wow lang, ang galing diba? Tiningnan niya si Patrick na puno ng galit. Masaya ka na. Ito ba ang gusto mo? Hindi ba gusto mo mabaliw ako kaiisip araw-araw sa ganito? Ano, gusto mo bang kitilin ko na rin ang buhay ko? Nabubweset na ako sayo. Punong-puno na ako. Sa lahat ng taong makapal ang mukha walang pagsisidlan ng kakapalan ng mukha mo. Ikaw na nga itong nanloko sa kin ng paulit-ulit noon ikaw pa tong may ganang mang-blackmail sa kin dahil hindi mo matanggap na ayaw ko sayo. Sa tingin mo ba sa ginagawa mo ay bumalik ang dating nararamdaman ko sayo? Para lang malaman mo, galit na galit ako sayo, itong galit ko sayo hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin. Sinira mo na ang buhay ko, masaya ka na. Gustong gusto kitang patayin, gigil niyang saad. Kung malinis kayo at ni minsan hindi nakagawa ng mali, kayo na. Nakakapagod. Walang linggong likod na umalis naman siya at hindi alam kung saan pupunta. Naglalakad lang siya at ilang beses na huminga ng malalim. Gusto lang niyang maramdaman ang kakaibang pagod para kahit papaano ay mawala ang sakit at mapalitan ng pagod ang nasa utak niya, makalimutan man lang niya kahit saglit itong nangyayari ngayon. Nilakad niya lang pauwi ang bahay nila at saktong pagdating niya ay tahimik na dummer-itso lamang siya sa kanyang kwarto at humiga. Nakatitig sa kisame at hiyanyan ang luhang umagos. Ang taong inaasahan niyang dadamay sa kanya ngayon ay hindi niya kasama ni hindi niya maramdaman. Para bang bigla-bigla ay naglaho na lang ito. Huminga siya ng malalim at napailing. Bakit mo ba inaaksaya ang oras mo sa taong wala namang pakialam? Una pa lang, pangkama ka lang, naniwala ka lang sa mga sinasabi niyang wala namang katuturan. Pinilit niya ang sariling matulog. Iniisip niya na lang na kailangan niyang mag-survive araw-araw. Pasasaan pa at mamamatay rin naman ang issue. Ganoon talaga, wala talagang usok na natatago. Portia, may bisita ka. Napabangon siya nang marinig ang pagtawag ng kanyang tiya. Portia, may bisita ka, labasin mo muna, anito. 3 araw na ang lumipas simula nung nangyari. Hindi siya okay at tihong matagal pa bago siya magiging okay. Kailangan niya lang tatagan ang sarili araw-araw. Nagpasa na rin siya ng resignation letter sa Capitol. Hindi pa rin siya kino-contact ni Theodore at wala na siyang pakialam. Paglabas niya ay natigilan siya nang makita ang binata. Kaagad na nabuhay ang galit niya rito. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong sa binata. Geng told me everything, wika nito. Kita niyang tila wala pa itong tulog. Tapos, sagot niya rito. Portia, anito at tila hindi inaasahan ang kalamigan niya. Pumunta ako rito kaagad para kumustahin ka. You even resigned, sambit nito. Wala ka bang importanteng sasabihin? Kasi kung wala na maaari ka na ring umalis, aniya rito at Cam ang tatalikuran nito nang hawakan nito ang kanyang kamay. Portia, we need to talk. Please, listen to me, anito. Para sa ano pa? Sagot niya rito. Bumalik na rito si Grace nung nakaraang araw. Sinundo ko siya and on our way ay isinugod siya sa hospital. She has cancer kaya hindi ako nakauwi kaagad. It's so urgent dahil wala siyang pamilya dito. Ako lang ang kakilala niya ito kaya hindi ko na sinabi sa iyo. I'm sorry if I'm not there to comfort and protect you when you're at your lowest. I already tracked down the uploader. I'll make sure na magbabayad siya, anito. Pagod na tiningnan naman ito ng dalaga at tinanggal ang suot na kwintas. Ibinato niya iyon sa dibdib ng binata na ikinatigil nito. Gulat na gulat sa ginawa niya. Magpapasalamat ba ako dapat sa iyo? Aniya rito at huminga ng malalim. Umalis ka na, hindi kita kailangan.
Huwag ka na ring magpakita sakin kahit kailan, aniya at pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Humiga na naman siya roon at napamura. Kumikirot na naman ang puso niya sa sakit. As usual, sino ba siya para unahin? Lagi naman siyang option eh. Bakit ba umasa pa ako na iba ang sasabihin niya? Nadadamayan niya ako, aniya at tinampala ang sarili. Sumangot siya at natawa na lamang as sinipit ng sarili niya. Noong mga nakaraan lang sobrang saya ko, hindi ko alam na ito pala ang kapalit. Wala naman siyang ibang choice kung hindi ang magpakatatag. Sa ganitong sitwasyon, wala siyang ibang makakapitan kung hindi ang sarili niya lang. Plano niya sanang umuwi na muna sa lugar ng mama niya para magpalamig. Nag-text sa kanya ang kapatid ng mama niyang walang asawa at pinapauwi siya para magpalamig doon. Nung una ay medyo alanganin siya pero sa tingin niya ay mas makabubuti yun sa kanya. Habang nasa hapag nga sila ay naghahanap siya ng timing para magsalita. May sasabihin ka ba, Portia? Tanong ng kanyang tiya. Opo, tipid niyang sagot. Ano yan? Aalis po ako sa susunod na araw. Doon po muna ako sa kay Tita Luz. Pasensya na po sa nangyari, mahinang sambit niya. Nagtinginan naman sila ng tiya niya at hinihintay na magsalita ang kanyang ama subalit tila wala lang itong narinig. Nagmadali pang kumain at umalis. Hinawakan naman ng tiya niya ang kanyang kamay at hinaplos iyon. Hayaan mo muna, alam kong nahihirapan lang ang papa mo na tanggapin ang nangyari. Pasasaan pa't magiging okay rin kayo. Kinakausap ko rin siya at pilit na pinapaintindi, wika nito. Salamat tiya, aniya rito. Iyang pupuntahan mo ba ay mabait? Aasikasuhin ka ba nagmaayos doon? Tanong ng kanyang tiya, tumango naman siya. Mabait po si Tita Luz, aniya rito. Tumango naman ito at huminga ng malalim. Pumunta rito si Gov, gusto ka sanang kausapin. Kaso nagkulong ka sa kwarto mo. Ilang beses kitang tinawag pero di ka sumasagot. Tulog ka yata, saad nito. Natigilan naman siya, hayaan niyo lang po siya. Kapag hanapin niya ako ulit pauwiin niyo na lang po, aniya rito. Tumango lamang ito at nginitian siya ng tipid. Paglipas nga ng ilang araw ay siyang alis niya, nakatingin lamang si Jasmine sa kanya habang nag-aayos siya ng mga damit sa kanyang bag. Hindi mo ba talaga kakausapin si Theodore? Tanong nito. Para ano pa? Rinig naman niyang nagbuntong hininga ito. Portia, ang sabi ni Alex sa akin nagsinungaling si Theodore sa'yo, ani Jasmine. Natigilan naman siya, bahala na siya sa buhay niya, sagot niya ento. Ang totoo noong araw na yon ay pinauwi siya sa kanila at may nag-send ng video mo sa papa niya, sambit nito. Napalunok naman si Portia, ano ang ibig mong sabihin? Bago pa na i-upload ni Patrick yun ay alam na ng pamilya niya. Umuwi siya at nakita roon ng ex-fiancé niya. Kung hindi mo alam ay pinsan iyon ng stepmom niya sabi ni Alexander. Pinapili kung ikaw o ang mana niya. Siyempre pinaglaban ka, nung pauwi na naaksidente siya. Sumalpok ang sasakyan sa kahoy dahil nakatulog. Napalunok naman si Portia, ilang araw siya sa hospital at kinabukasan pa nagising. Nagka-temporary memory loss pa. Buti na lang naging maayos ulit kaya hindi siya nakapagparamdam sa iyo. Wala ring may alam dahil wala siyang cellphone. Medyo may kalayuan ang sa kanila kaya hindi rin alam ng doktor kung sino ang kukontaktin. Ba't siya nagsinungaling sa akin? Tanong niya rito. Ayaw daw na ma-stress ka. Kaso iba ang resulta, kaya ayon, inom ng inom at hindi na pumapasok sa capital. Ano pa raw ba ang gagawin niya roon ay wala ka? Gago ba siya? Asak niya. Puntahan mo kaya, kausapin mo ng masinsinan. Mag-usap kayo, ani Jasmine. Huminga naman ng malalim ang dalaga at umiling dito. Ano ang ibig mong sabihin? So, aalis ka talaga na hindi mo man lang siya nakakausap. Sa tingin ko ay yun ang mas makabubuti sa ming dalawa. Ako lang ang sisira sa reputasyon niya. Masyado na akong pabigat sa kanya at sa pamilya natin. Ayaw kong pati sa inyo ay mawala ng respeto ang mga tao. Okay na ako lang, wika niya. Hay nako, maaayos nyo pa yan. Isa pa, sayaw lang iyon. Hindi ka naman naghubad no. Ang utak lang talaga ng mga tao masiyadong marumi na kakabweset. Napangiti naman siya rito. Huwag kang magpaka-stress, alalahanin mo kambal ang anak mo. Buntis ka at hindi pwedeng mapagod, hayaan mo na ako, kaya ko ang sarili ko, sambit nito. Naaawa ako sa inyo ni Theodore. Kausapin mo ng maayos. Magpaalam ka rin ng maayos, suhestyon nito.
Hindi na, mas magandang ganito ang paghihiwalay naming para makalimutan niya ako kaagad, sagot niya rito. Makakahanap din siya ng babaeng para sa kanya, dagdag niya pa. Ikaw nga ang gusto, giit ni Jasmine. Napatingin siya sa relos niya at niyakap ito. Sige na, aalis na ako. Nagpaalam na ako kay Junior kagabi. Ayaw kong magpakita sa kanya ngayon at baka iiyak na naman, aniya nito. Kita naman niyang may iyak na ito. Oh, liyak ka rin. Nasa ibang probinsya lang naman ako. Siyempre uuwi pa rin naman ako no. Kailangan ko lang na magpalamig doon. Para makalimot din kahit papaano ang mga chismoserian sa labas. Mahirap na at mas problemado pa naman sila kaysa sakin, natatawang aniya. Naiiyak din talaga siya pero pinipigilan niya lang. Huminga siya nagmalalim at kinuha na nagkanyang bag saka lumabas na ng kwarto, nakaupo sa sala ang kanyang tiya at papa. Napasinghot din ang kanyang tiya halatang naiiyak na. Mag-iingat ka roon Portia ha, bilin ng kanyang tiya. Opo, aniya, tiningnan niya ang kanyang ama na hindi siya kayang tingnan ng derecho. Pa, aniya rito, ilang sandali pa ay pinyunas na nito ang mukha at nahihiyang tiningnan siya. Napaiyak naman siya at niyakap ito ng mahigpit. Patawarin mo ako papa, patawad kong nabigo kita, aniya nito. Umiling naman ito, patawarin mo ako anak, nadala lang ako sa galit ko. Hindi kita kayang tingnan dahil nahihiya ako. Bilang ama mo, ako dapat ang kasangga mo at nagpo-protekta sa iyo. Hindi dapat kita sinaktan at lalong banigatan ang dinadala mo. Kasalanan ko naman kung hindi lang sana ako naging bulakbol noon di sana may maganda akong trabaho. Sana hindi kayo umabot sa puntong ganito. Nakakahiya, anito. Tinapik naman ni Portia ang likod ng ama. Kung hindi para sa teen, hindi iyon para sa teen, pa. Alam kong hindi ka profesional at hindi nakapagtapos, pero napalaki mo naman kaming mabubuti ang puso. Alam kong nag-aalala lang kayo sa kin, hindi ko rin kayo masisisi sa naging reaksyon nyo dahil hindi nyo lang inasahan na magagawa ko yun. Pero maniwala po kayo sa kin, isang beses lang yun. At hindi ko pinagsisihan na gawin yun dahil kapalit nun ay ang kaligtasan ng kapatid ko. Lahat naman tayo ang dalangin ay maging okay si Junior. Masaya ako na okay na siya, aniya. Umuwi ka kaagad dito, bilin ng tiya niya. Hindi pa nga ako nakakaalis, pauuwiin niyo na ako kaagad, aniya at natatawa habang tumutulo ang luha. Mahirap sa kanya na umalis sa nakagisnan pero kailangan niya ring harapin ang sarili. Kailangan niyang tulungan para kahit papaano ay wala siyang pagsisihan ulit. Sumakay na siya sa tricycle at nagpahatid sa bus station. Kumaway na siya sa pamilya niya at kinagat ang labi para hindi makaiyak. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang sarili. Nang makasakay ay sumandal lamang siya sa bintana at napapikit. Colm, Theodore, kung tayo sa huli, walang makakapigil noon. Hihintayin ko pa rin ang araw na yon. Masasabi niyang ang binata ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Naramdaman niya rito ang pagmamahal, pag-aalaga, at kasiyahan na hinding-hindi niya malilimutan. Napatingin siya sa cellphone niya nang tumunog iyon. Si Patrick. Sinagot niya iyon at galit pa rin siya rito. Portia, alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa iyo. Sana mapatawad mo ako, anito sa mahinang boses. Pagkatapos nitong nangyari ay hindi na sila nagkita pa ulit. Makinig ka, sa lahat ng jowa mo sa kin hindi kita mapapatawad. Panahon lang ang makakapagsabi, hindi lang buhay ko ang sinira mo kung hindi ang buhay ng buong pamilya ko. Sana matauhan ka na rin sa mga pinaggagawa mong katarantaduhan. Magbago ka na, dahil baka huli na ang lahat, aniya at pinatayan na ito ng tawag. Ilang oras din ang naging biyahe niya bago nakarating sa probinsya ng kanyang tiya. Pagbaba nga niya ay nakita niya ito. Kaagad na kumaway ito sa kanya. Lumapit naman siya rito at kaagad na nagmano. Mabuti naman at nandito ka na, halika. Sakay na, sambit nito at pinaandar na nagkanyang motor. Sumakay naman siya at umalis na sila. Natutuwa siya sa mga nadadaanan nila at maraming mga tanim na mga gulay at puno. Ang ganda naman po rito. Last na pumunta ako rito batang-bata pa ako, saad niya. Oo naaalala ko nga, kasama mo pa ang mama mo, anito. Malungkot na napangiti naman silang dalawa. Ilang sandali pa ay huminto sila. Dito na po tayo, tanong niya rito. Hindi medyo malayo pa, naubusan yata tayo ng gasolina.
Nakalimutan ko kasing magpagasolina sa bayan at na-excite ako na makita ka, sagot nito. Natawa naman siya, hindi naman papaakyat ang daan dito tutulak na lang po kita. Sige, salaitan na lang tayo, wika nito. Pumayag naman siya kaya ganoon ang naging siste nila. Sakto pang wala silang makita na mga bahay sa daan kaya tulak-tulak na lang muna. Saglit lang po ang tsinelas nyo, aniya sa tiya. Huminto naman ito at bumalik na naman para kunin ang tsinelas nito. Sakto talagang pagdating nila sa bahay nito ay pawis sila pareho. Pipito, maghain ka na at nandito na nagpamangkin ko, sigaw ng tiya niya. Ba't ngayon lang kayo? Kanina pa ako naghain ng pagkain, sagot ng bakla. Masiyadong kumikending ang boses nito kaya sigurado siyang bakla nga ito. Aba, ito pala ang pamangkin mo. Sobrang ganda, anito at hinila na siya papasok. Kaagad na pinaupo siya sa upuan at natakam naman siya sa mga nakahaing pagkain. Naubos yata naglakas niya kanina kaya kailangan niyang bumawi ng kain. Magpakabusog ka at bukas marami tayong gagawin, wika ng bakla. Tunungo naman siya, malaki ang lupang sakahan ng tiya niya. Maraming tanim na gulat at prutas na siyang pangunahing pinagkikitaan ng mga tao rito sa lugar. Wala itong anak kaya itong best friend niyang bakla ang kasama noon pa. Matapos niyang kumain ay inihatid naman siya nito sa kwarto niya. Kwarto pa iyon ng mama niya noon. Napangiti siya ng makuta ang picture frame. Napakaganda talaga ng kanyang ina. Nagmana siya nito. May lahing mestiza ang mga ito at may dugong Espanyol ang kanyang lolo. Hindi na rin siya nagtaka kaya biniyayaan sila ng maputing kutis at metota NGOs na ilong. Hindi nga niya maintindihan kung bakit aayaw mag-asawa ang tita niya gayong napakaganda nito. Medyo hawig din ito ng kanyang ina. Matangkad din at matalino. Hindi rin kapos sa buhay at malaki ang sakahan. Bukod doon ay may malalaking tindahan din ito sa bayan. Sadyang masinop lang ito at istrikta. Sa tingin niya ay baka may trauma ito sa pagbig. Okay ka lang ba rito? Tanong ng tiya Luz niya. Opo, sagot niya at nginitian ito. Kung may kailangan ka pa ay huwag kang mahihiyang magsabi sa kinha, bilin nito. Opo,